Ngayon naman nga ay gagawa tayo ng isang napakasarap na kutkutin. Hindi ba't masarap kutkutin itong banana chips habang tayo nanonood ng sine o nanonood ng TV sa ating bahay? Kung mayroon kayong hilaw na saging, halimbawa saba o anumang saging na hilaw, ay pwede namang gawin iyon. Karaniwan nga ang ginagamit ay ang saba na saging dahil nga malapad siya at madali siyang ikat. Pero ako gagamitin ko ay yung saging na berde. Tatanggalin ko nga muna yung pinakasungot nito o yung dulo at saka ko hugasan para matanggal naman yung excess na dakta nito. Dahil nga ito ay hilaw, normal lang na madakta itong ating saging. Matapos ko ngang mahugasan siyang mabuti at na-drain ko na rin, ay babalatan ko siya ng peeler. Possible nga na magkaroon ng dakta ang ating mga kamay, kaya suggest ko sa inyo ay magpahid kayo ng konting oil sa inyong kamay at dito sa ating peeler. Pwede rin namang kutsilyo ang inyong gamitin kung wala kayong peeler, pero ako prepare kong gamitin yung peeler dahil pantay ang kanyang pagkakatanggal ng balat. Karaniwan na ngang ginagawang banana chips ay ang saba dahil nga malapad ito at talagang magandang i-slice. Pero kahit naman anong klaseng saging yan, mapasaba man, lakatan o tundalan, basta hilaw, ay pwede rin naman nating gawing banana chips. Kapag nga nabalatan na nating lahat iyan, at syempre, normal lang na medyo nangingitim dahil nga may dakta ang ating hilaw na saging, kaya ako babanlawan ko siya para mabawasan ang dakta at yung pangingitim nga nitong ating binalatan na saging. Pagkatapos ko nga itong mahugasan, ay didrain ko lamang siya at ready na ito para i-slice natin siya kung anumang sukat ang gusto natin sa kanya. Pwede natin gamitan siya ng pang-slice para pantay-pantay ang pagkaka-slice nitong ating hilaw na saging. Importante kasi dito sa banana chips ay yung manipis ang pagkaka-slice para mabilis lumutong at maluto itong ating gagawing banana chips. Pero kung gagawin yung pantinda itong ating banana chips, dapat na iisa lang ang sukat o isa ang size ng kanyang slice para maganda naman itong tingnan. Pwede rin namang peeler ang inyong gamiting pang-slice kung gusto nyo ng haba-haba ang inyong banana chips, mas manipis pa ito. Dangan nga lang mahirap gamitin ang peeler kapag paubos na yung saging. Pero mas maganda siya dahil nga napakanipis ang peeler. Pwede rin naman sa kutsilyo. Basta ang importante manipis nyo itong maihiwa at mai-slice. Kung pabilog kasi ang nais nyo, kutsilyo ang gamitin nyo. Ayan nga. Matapos nating ma-slice lahat ng ating hilaw na saging, ay ready na ito for frying. Iba man ang size nito, ito naman ay pangkain lang namin. Sabi ko nga kung ipantitinda ninyo, mahalaga yung isang size lang ang cut ng inyong saging. Painit nga lang ako ng mantika, mahalaga yung lubog yung ating saging at medyo mainit bago natin ilagay. At pagkalagay nga natin, ay dapat medium fire na lang para hindi mabigla ang pagkakaluto ng saging. At bibiling-bilingin natin siya para hindi magkadikit-dikit o maiwasan nating masunog ang kabilan ng saging. Habang nga nating niluluto siya at hinihintay lumutong, ay dapat nga na mahina na lang itong ating apoy para nga hindi mabigla o masunog itong ating saging. At malalaman naman natin kung okay na ang saging, iyay mararamdaman natin sa ating paghalo. Kapag ka medyo lumulutong na itong ating saging, okay na ito. Huwag natin hayaang masunog. Golden brown lang ay sapat na sa ating saging. Malalaman naman natin kung malutong na itong ating saging kapag nga tumutunog na ito sa ating sanse. At ganyan lang, hahanguin ko na itong ating saging at uulitin ko lamang ang pagluluto dito sa mga natirang in-slice nating saging na hilaw. Kadali nga lang ng pagluluto nitong ating banana chips. Di ba't familiar naman kayo sa banana chips at talagang napakasarap niya, lalo na kung ito'y kinukutkot natin habang tayo nagse-cellphone o kaya nanonood ng TV o kaya pinakabanding ng ating pamilya pag tayo nagkakainan sa bahay. At ayan nga, matapos nating maprito ang lahat ng ating in-slice na saging, hindi ba't may nakakain tayong banana chips na matabang? Yun ay para naman sa ayaw nyo ng may asukal, tinaiyan para ating kainin. Habang tumatagal at lumalamig ay lumulutong itong ating banana chips. Ngayon kung gusto nyo naman ng may asukal, may paraan di at tuturo ko sa inyo kung paano paglalagay ng arnibal sa kanya. Sabi ko nga sa mga ayaw ng may asukal, ay pwede namang huwag kayong maglagay ng asukal dahil nga sa pagkakaprito natin ready na itong kainin. O ayat hindi ba't malutong na? Habang lumalamig ang banana chips ay lumulutong iyan. Kung nais nyo naman na may bahagyang asukal, ganito lang inyong gagawin. Lulusaw lang kayo ng brown sugar sa bahagyang tubig. Nasa sa inyo kung gaano katamis ang inyong nais. Pag nga nalusaw na natin ng maayos itong ating brown sugar sa kaunting tubig na ating nilagay, ay ilalagay na natin dyan ang pinirito nating banana chips. Uulit ko, ang dami ng asukal ay depende sa tamis na inyong nais.
Hahaluin nga natin ang ating banana chips hanggang sa ma-absorb niya ang lahat ng asukal na ating nilusaw. At pagkatapos nga ay ibabalik natin ito sa mainit na kwali. Ito nga natin ibubusa sa mahinang apoy hanggang nga sa matiyo yung tubig na ating inilagay at ready na ito.